Sa anong doktor kasi lalala nga daw pag hindi tinuloy. Pero abi ko, ang hirap naman mag-chemo. Nung 6 nga, nung 6 session, kala ko nga, masunod na din ako kay Brother Paas. Kasi talagang umikot na yung paningin ko, sandali pa lang yung gamot. Tapos yung likod ko parang pinaghihiwa sa sobrang sakit. Yan isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Narito po ako dito sa sa may Kalaka from D. Yung saan po ma-order po ako ng hollow blocks para sa Puso Negro, dun sa lutuan po ng banana chips. Yan, para matapos-tapos na. Yan. Medyo matagal yung project pero pa nagkakapera po, tinutuloy-tuloy ko po yung paggawa. Sana matapos na para makapag-operate na kami. 200 muna na hollow blocks. Ang susunod po dadagdagan na lang kapag kinulang, kasi dati po meron pa akong hollow blocks doon. Pandagdag na lang. Yan. Nasaan daw yung yung tao dito? Nandito din po yung malapit yung bahay ni nila, pamilya po ni Brother Paas. Ayan, kumustahin ko po yung pamilya ni Brother Paas. O dapat meron din pala ako nito. Ito po yung yung pinagawa po nila Kuya Bal, Kalinga Prab, itong bahay kala Brother Paas. Napakalaki ng bahay po nila. Salamat din po sa mga mababait na sponsor. Yan, kahit po sa kabila po ng pagkawala po ni Brother Paas. Yan, ang ganda nitong water pump. Yan, magawa din po ako nito sa may facility. Yan, pag-iipunan ko ito. Ang meron lang sa akin ay yung poso. Hindi direkto na dito sa para hindi na ako mahirapan dito sa facility namin. Wala yata ng tao dito. Tao po. Tao po. Ay si ate. Ate, magandang hapon po. Yan, nagdaan po ako dito sa inyo at gagaling ko lang po dyan kay Kaprumdi. Nag-order ako ng hollow blocks para dun sa Puso Negro po, dun sa sa lutuan po ng banana chips. And may CR din po dun sa Oo, naalala kita. Sabi ko kumustahin ko yung mag-iina ni Brother Paas. Diyan lang baka sa labasan yun. O, ate, kumusta ka na dito? Yung pamumuhay mo? May sakit? May trangkaso ka, ate? Ba't may pandong ka? Nasa loob ka ng bahay? Ay, naman kasi ako nagkikimo na halos 5 buwan na. Kaya Ay, nagkikimo na po kayo? Pag may natao, ako kagad kupyat na akong wala na akong buhok. Kasi noon na palang chemo ko noong January, nawala na talaga yung buhok ko. Pero ano yung pusa siyang nawawala? Nung unang chemo, after 2 weeks, naglaglag na ng pusa. Nalaglag na. Tapos, Ibig sabihin niya ng sarapan ng lahat yan. Ay, lahat na. Tapos, di man biglaan, pero ang sakit yung nararamdaman ko, para nang nangingilo. Pinaputol ko na lahat sa anak ko para maginhawa na ako. Nung pinutol lahat, yun, nagginhawa. Kasi nga, dala daw yun sa sobrang tapang ng gamot. Ibig sabihin dati po wala talagang wala yan. Ngayon kasi 5 months na siya nung May. Kaya nagtutubo. Ilang beses na po kayo nagkikimo? Siya, naka-7 na ako ngayong week, pang-8 na. Kasi once, dati yung 4, every 3 weeks. Ngayon na May, nag-once a week na ako. Pero di ko nga na-susunod kasi kulang-kulang ang gamot. Kulang yung gamot ko kasi nahingi lang ako ng tulong. Tapos, naghingi ka ng tulong? sa minsan man lang mabigay ng PSO. PSO. Tapos, pa,
16 cycle kasi, bali siyam pa. Asan pa? Abutin pang Kamusta po yung findings ng doktor ngayon? Anong stage na daw po nung anong cancer po? sa breast cancer. Breast cancer. Stage ano po na yan? 2B. 2B. ang sa CT scan. Stage 2 daw yun. Stage 2. Pero may possibility po na makaka-recover po kaya stage 2 pa lang maagapan. Oo, sabi nga nila, kailangan nga daw talagang ituloy ang chemo kasi nga para mamatay talaga. Kasi sa nararanasan ko nga minsan parang ayaw ko na mag-chemo kasi ang hirap. Pero inoperahan na, tinanggal na po yung ano nyo? Hindi pa, after nang matapos ang chemo, saka daw sa surgery yung breast. Ngayon, pinapalit pa yung bukol kasi yung bukol. Pero, Yung isa man lang yata po ang bukol. yung isa man. Ay, mayroon na nag-ano, kulani. Yung sa kabila? Hindi, sa kilikili. Parang kulani. Ganun daw yun. Bakit po nagkakaroon ng kulani sa kilikili? Ano na nga daw yun, parang yung concert kasi parang kung sa nakaanak. Pero ang prayer ko nga po na huwag nang sa kabila. Pero minsan nasakit na din yung kabila. Ngayon nga, magkakasakit. Tapos pagpipray ko na lang na hindi na nga tuluyan sa kabila kasi ang hirap. Tapos minsan ayaw ko na magpakihimo. Pero ayaw nung mga kapatiran sa anong doktor kasi lalala nga daw pag hindi tinuloy. Pero sabi ko, ang hirap naman mag-chemo. Nung 6 nga, nung 6 session, kala ko nga, masunod na din ako kay Brother Paas. Kasi talagang umikot na yung paningin ko, sandali pa lang yung gamot. Tapos yung likod ko parang pinaghihiwa sa sobrang sakit. Tatanggal na nila yung naka-dextrose kasi dinidextrose. Diba nga unang Martes, 2 tinusok sa akin, nangingitim. Pero ayoko na nga ituloy yun kasi sabi ko baka mamatay na ako pag ulit. Sinaksak pero sayang daw yung gamot kasi ganyan pa lang. Ay ganyan yun. Ganyan pa lang. Nagsamay Yung pakiramdam ko. Tapos, sabi ng anak ko si Pinyan at siya nang sasama sa akin saka yung mga nurse. Ituloy mo niya ma'am kasi sayang gamot 5,500 pa naman yun. 5,500. Ay mabili ka niya ulit yan mama ay sayang yung pera. Kaya nagpahinga lang ako mga 1 oras. Pinasaksak ulit kasi sayang nga din naman. Hanggang naubos naman kasi sumama na ang pakiramdam ko. Nung nasa kalahati naman, may nangyari na naman. Natanggal yung karayong, daming dugo lumabas sa akin. Tapos yun, sabi ko, ayaw ko na talaga. Kasi yun, sabi ng anak ko at mga nurse, yun nga niya, mama, ubos mo niya yan. Pinahinga lang na naman ako 30 minutes. Tapos yun, itinuloy ulit. Awa ng Diyos, naubos naman yung pang-anim. Yung last week, yung pang-pito. Kaunti na lang naramdaman ko. Kumusta man ate yung ano mo dito? Saan kayo kumukuha ng pang-araw-araw ninyo? Sino po nagtatrabaho sa inyo? Wala man at yung dalawa kong mga anak, nagtigil na yung pag-aral. Sino nagtigil ng pag-aral? Yung si Pinyel, saka si Daniel. Si Pinyel? Nagtigil na yun. Tumigil na si Pinyel sa pag-eskwela? Yung second sem ng third year. Pinapaano ko nga kasi sayang. Bakit po naghinto? Eh, ma-affiliate kasi sana siya ngayong second sem ng third year. Eh, isang lang kailangan 100,000 Manila. Parang training na nila yun. Eh, maggagamot nga ako. Eh, gamot ko nga. Eh, naano ko lang sa tulong. Tapos yung mga pagkain namin, kapatid ko naman nahingi ako sa Manila. Ibig sabihin po, naghinto siya nung nakaraang taon lang? Ngayon lang? Ngayong January lang sa second sem? Mag-umpisa ako mag-chemo. Pero sa susunod po, maaral siya ulit? Hindi ko nga alam kasi nga ang budget. Tapos yung lalaki ko din, nagtigil na din kasi araw-araw na allowance, alaman, binibigay allowance. Kaya sabi ko, Pero hindi sa akin nagsasabi si Pinyel. Di ate si Pinyel, kung nagtigil siya ng January, second sem, ibig sabihin, mga September na siya maka-enroll ng second sem. Kasi ngayon, first sem ngayon summer na. Ang susunod na niyan, first sem. August na siya. August, September yung second sem. Mas pinili nung anak mo ate
na alagaan ka kaysa dun sa pag-eskwela. Kasi unang-una, pag-eskwela nandyan lang. Kaso mas importante yung magulang. Siyempre, mas pinili ka niya na alagaan kaysa sa siyempre, hindi man siya makakapagpasok kasi inalagaan ka, nag-chemo ka. Ang bait man ng anak mo, si Pinyil. Siya nga lalo nasama sa akin. Saan ka nag-chemo? Dito na lang sa provincial last year, doon ako sana sa BMC, kaso ang tagal nga doon, halos 6 man ako pabalik-balik. Di man ako ini-schedule mag-chemo, puro ulit-ulit yung laboratory. Nagtigil na ako ng September. Tapos nababa ko nagtigil doon, nabiopsy ako. Nung nabiopsy ako doon, sige na ang sakit nung nabiopsy yung bukol. Pag December, naglabas na yung mga tubig-tubig, may dugo, may nana. Kaya nag-ano na ako dito. Nabigla ako sa iyo, ate. Di ko akalain na yung ganyan yung sitwasyon mo ngayon. Akala ko nung bago yung nagkita tayo, mahaba pa ang buhok mo nun, hindi ka man nagkikemo. Hindi ka pa nakakemo nun, akala ko ay okay ka na. Nagpapagamot ako nun sa BMC, pero hindi nga ako pinitino at hindi pa ulit-ulit. Kaya nag-ipat na ako, mayroon man pala dito. Sa provincial. Si yung anak mong lalaki, nag-eskwela pa? Nagtigil nga din yun. Ano lang allowance na araw-araw din na baon na gasolina. Saan yung motor niya? Yung motor ni Brother Paz? Dala niya. Anong year na nung anak mong lalaki? Dapat tapos na ng grade 11 yun, ay 3 months din nagpawasok. Hindi nakapasa, kaya maulit. Sa mga grade 11, senior high na siya. Ngayon nga, para pakiusapan akong ma-enroll daw siya sa Lako at may pre daw. Kasi parang kaya siya pala tinatamad. Mga tamad din ng mga teacher daw. Kaya sabi niya, karagastos man ako niya, mama. Anong grade na po nung anak nyo? Sa lalaki, grade 11, senior high. May mga libre po baga ngayon sa sa North Hills. Yung mga senior high. Ulit. Sabi ko, samahan ko daw. Pero sabi ko, sige, samahan kita pagkatapos ko bukas lalakad kasi ako at wala na akong gamot sa PCS. Na online daw. Ay ngayon pwede siya magpasok ngayon kasi pasukan pa lang ay ano. Na online ako, pero pag di ako naka-online at ang hirap na walk-in ako sa PCS. Kaya bukas ko na nalalakarin kasi wala na ako gamot. Grabe yung nangyari sa'yo ate. Kamamatay lang ni Brother Paz nung nakaraan. Tapos ngayon, grabe naman yung pinagdadaanan mo ngayon. Buti mo, yung Diyos naman ay nung 6 session ko nga, sabi ko, yung sinabi ko sa Lord, Lord, may 2 pa akong anak. Kasi akala ko, kasi nagdidilim yung ano ko yung iniikot na yung isip ko at yung paningin ko. Maghingi ako ng tulong ng prayer sa mga kapatiran. Sabi, naghingi din ako ng prayer. Sabi ko, Lord, ito ako ang aking buhay. Tulungan mo akong gumaling at may 2 pa akong anak. Awa man ng Diyos. Sabi ko ganun. Lumakas-lakas na ako ulit. Kaya na ano ko man na kayanan. Alam mo ba ate, yung nanay ko ganyan din yung pinagdaanan ni nanay ko. Kumusta na siya? Nagkaroon baga siya ng colon cancer. Ngayon 4 na taon na ano pa din. Tapos inatake siya nung high blood nung nakarang taon. Matapos yung colon cancer na hanggang ngayon ginagagamot, sinabayan ng high blood. Tapos na-examine, nagkaroon siya ng tumor sa utak. Kaya hindi na sabi ng doktor, MRI, doon nga nakita yung bukol sa ulo, tapos yung sa katawan. Hindi na sabi ng doktor ay operahan. Kaso baka hindi na kayanin kasi may edad na. Kaya yun, ang ginagawa lang namin. Gamot na lang, tapos yun subaybay na namin. Hanggang ngayon si mama nagpapalakas, lumalaban. Dati nun mahina ang loob niya. Pero dahil sa mga nakita niya, yung mga anak niya, mga apo niya, yun ang nagpapalakas sa kanya. Pagkatatag ka lang ate ha. Kumbaga sa ay para sa mga anak mo. Tinan mo yung anak mo. Dahil sa pagmamahal sa'yo, mas pinili kayo. Kaysa dun sa pangarap nila makatapos sa pag-eskwela. Kasi ang pag-eskwela, pwede naman sa susunod. Ano man natin ano ba makatapos tayo, tapos wala man ang magulang natin, napabayaan natin.
useless din. Hmm. Si Pinyel pati, makimama pati yun, ano? Parehas na yung dalawa. Pares yung dalawa. Ate, sino po yung tumutulong sa inyo na kapamilya nyo? Yung isa lang, dalawa kong kapatid na ano na nananrabahoan din. Nangangamuhan din. Sa Manila. Siyempre, may mga pamilya din sila. Oo, kaya hindi man lagi-lagi nandiyan, isang buwan, isang beses, pag talagang wala kang maulam, sabi ko, baka naman, baka pang ulam lang. At sila na nga nagbigay ng pambigas. Kailangan kayo, minsan ma-message kayo sa amin. Kasi pag ganun ba, mayroon man kami, o kaya meron, sige, pag wala, pasensya. Masabi din kayo, ate, pamilya na baga po, ang tulong din namin sa inyo. Masabi din kayo kay pag kailangan nyo, kasi siyempre hindi kayo nagpaparamdam sa kanila, akala nila okay kayo. Minsan pag may kailangan po kayo, magsabi na lang din po kayo kahit na nakakaya. Ang importante po nang matustusan po baga yung nyo, yung paggagamot ninyo. May mga din po tayo, may mga sponsor po baga ang Kalingap na baka may mga sobra-sobra sila makabigay man baga sa kahit na kunting tulong pandagdag sa pagpapagamot. Alam naman nila na nakikita nila ako. Nakikimo ka, alam na nila. Alam nila. Kasi nagsabi na ako bago pa ako mag-umpisa mag-game. Ang plano ko nga nun, sabihin ko sana na kung pwede i-vlog man ako kasi makino. Kailan kimo po ninyo Dahil sa Martes kasi nga. Sa Martes? Malakad pala ako bukas ng Sangamos. 1 week pa yun bago ma-release. Kaya baka next week. Kasi ang pinagpalang hapon sa sila Kuya Bal, na Kalingap Rab, sa buong pamilyang Matubang Family at sa Team Kalingap. At sa lahat po ng mga viewers, sponsors, subscriber po, pinagpalang araw po ng linggo. At salamat po. Ako po ay kapasalamat sa inyo pong lahat na tulong, sumusuporta po sa pamilyang Brother Paas. At ako'y nagpapasalamat kay Mr. Bentiboy na nadalaw kami sa hapon pong ito. Salamat sa Lord na nakarating na ako kasi galing pa ako sa church Sunday kasi ngayon. At nagtituwa naman ako na nakaalala siya sa pamilya ni Brother Paas. Kasi Mrs. Paas na nalaman nga po niya na ganitong kalagayan. Salamat at nagkaroon siya ng oras, panahon na nakabisita. At salamat din na mga ibang Team Kalingap nandyan pa rin, nakaalala pa rin. Salamat sa mga kaibigan din namin, sa mga pamilya ko na tumutulong sa aming kalagayan. Alam ko na hindi man nagpapabayang ang aking mga kapatid. Maging mga pamangkin ko minsan nakakabigay din pang-ulam daw at pamasahe pagpupunta ng ospital. Salamat. At salamat din Tiboy sa pagbisita niyo. Lagi kong kayong naalala pag napunta ako dito sa nung time kasi maulan mapunta sana ako dito sa inyo pero di ko ini-expect na ka nagkikay mo ka na. Kasi hindi man sasabi yung anak mo. Ate, pagpasensyahan muna po nitong pandagdag po, mas kailangan nyo po yan. Salamat sa blessing Mr. Bentiboy pag-pray po na ako. Pasensya na po dyan ha. Malaking tulong na ito sa amin. Pagpasalamatan natin ang blessing natin ng Lord. Lord, salamat po sa hapon kong ito, sa buhay ni Mr. Bentiboy, Lord, na dinako mo sa lugar na to, sa aming bahay. Ang pamilya ni Brother Paas po, Lord, si Mrs. Paas PH na nadalaw po niya, Lord, at nagbigay ng blessing na to. Alam mo ang naman ng puso niya at sa pinagmulan nito, O Diyos, sa kanyang buhay, sa kanyang buong pamilya. Balik nito ang siksik, liglig, umapa, walang sukat kalagayan. Salamat po, Lord. Yung mga gagamitin mo rin na magpapala sa akin. Salamat sa kanilang mga buhay, sa mga viewer sponsor, sa lahat po ng mga
mga kakilala namin, kaibigan namin na tutulong sa aming kalagayan. Salamat sa kanilang buhay. Pagpalain mo pa po, O Diyos, ang buong pamilya. Mr. Bentiboy, Lord, maging kanyang ina na may nararamdaman din. Palakasin mo at pagalingin mo rin sa kanyang kalagayan ng kanyang ina, O Diyos. Pagpalain mo rin ang kanyang buong pamilya. Salamat po ito, aking panalangin. May pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Naramdam ko ate yung pinagdadaanan nyo kasi yung time na yung nanay ko talagang minsan yung parang nakakapasuko na baga, minsan nakakapagod na din baga na hindi mo alam kung saan ka kukuha ng panggamot, hindi mo alam kung saan ka lalapit. Minsan napapagod din ako na may naturo sa akin. Punta ka niya sa ganito at mangingi ka lang tulong. Ako, nalakad man ako pero minsan naabot pa ng 1 buwan. Kasi pa-process pa nila. 1 buwan ang ano? Bago nakakakuha kasi pa-process pa. Tapos tinitingnan pa yata kung totoo yung mga medical. Nakakakuha man. Kami nasa munisipyo. Salamat po. Ilang taon na ito ate itong bahay nyo? Lipat namin last December. 1 year kami ng December 18. 1 year na ito. Tsaga-tsaga lang ate ha, huwag kang susuko. Kailangan ka pa ng anak mo. Nung 6 session ko talaga naisip ko, sabi ko, Lord, may 2 pa akong anak. Sabi ko, susunod na yata ako kay darling ko Sabi ko, Lord, may 2 pa akong anak. Pray ako, Lord. Ikaw ang buhay ko, Lord. Sabi ko, tulungan mo ako, pagalingin mo ako. Maya nag-okay na yung pakiramdam ko. Ayun, ulit. Nag-herbal ka din ate? Mga herbal ako, may mga barley ako, juice, capsule, may powder, may vitamins. Kasi ang kailangan ano man ng doktor, mga vitamins. Kasi yung bawal sa pagkain. Tapos yun nga na sabi ng doktor ay mag-inom ako ng insure. May kamahalan baga kaya. Oo, dapat nag-insure ka. Kasi pampalakas nga nila. Kaya mate kapag resistensya sa immune system. Pag nagkapera ko ate, maano ako sa yung insure. Sa pagsahod ko. Ay, salamat. Pasensya ka muna dyan sa nabigay ko kasi din, gipit din. Pero mas kailangan mo yun ate. Kasi ako naman baga ay mas kailangan nung may nararamdaman ng tulong. Nagpipray ko nga, sabi ko, Lord, maging cancer survivor at pray ako kasi gusto ko din maghanap buhay kasi yung hirap baga yung kaya nga din ako minsan sa mga kapatid ko, minsan hintay ko na lang silang mag-chat. Yung Gcash mo, minsan nalagay man 1,000 kasi pag na-chat ako, isipin naman nila, mahingi naman to sister ko. Kaya din ako na-chat, tapos minsan sila na lang na-chat. Nakusa na lang. Pero pag pag kailangan mo, maparamdam ka din minsan. Kasi hindi man, kapalan mo na rin ang na-chat ako pag di na nakakaano sila. Pero naya na nga ako. Pero siyempre, wala mo ako bang malalapitan. Siyempre mga kapatid ko. Nagtataka nga ako nung nakaraan kasi dati, yung number baga ni Brother Paas, nagsisend ng mga word of God. Sabi ko, biglang nahinto nung pasa sa akin ng word of God. Dati, nung buhay pa si Brother Paas, kahit nung namatay na siya, nagsisend pa rin kayo. Nagsisend pa rin kayo sa mga number. Cellphone kasi si Daniel na nagamit kasi sa cellphone. Tapos nagtaka ko at biglang nahinto. Hindi na nagsisend. Si Daniel kasi nagamit. Minsan nga inihiram ko na lang at yung ibang mga friend ni Brother Paz doon na-chat. Siya namumumusta din. Pagkatatag lang kayo ate ha. Basta pag may problema, kung may maitutulong man kami, kahit kunti baga, pag meron, sige, pag wala, pasensya. Pag may problema po kayo, wag po kayong mahiya. Si Pinyel, 1 taon na lang, makagraduate na. Tapos bigla man nagkataon na makakemo ka. Mas pinili niya ang pag-chemo, pag masamahan ka niya kasi maapektuhan po yung pag-aaral niya kung nasamahan ka sa chemo. Siyempre hindi siya
pasok, mabagsak din siya. Inisip din niya yung gastos. Di sana sa susunod na SEM, sana may patuloy niya. Ano sabi ko, ano yung mukha ko ngayon kung makalakad ka ngayong Pero ang taas ng tuition, ano? Ang taas na 40 plus ang isang 40 plus. Magkano ang monthly? Ano, pag first sem, ang mga nababati talaga dun, mga 10 mil. Ang down. 10,000 ang down, tapos kahit 5K, 3K ang ano, o 5K Basta bawat buwan. buwan sa exam, basta mapunuan yung apat na di-divide yan yung 45,000. 45,000 sa third year yun. Ay, yung sa first sem yun, ay second sem, iba naman yun. Iba. Kaya maabot na nga sa 90k yung isang taon sa 90K yung, pag grabe, pag sa putcher na nga yata, taas na naman, baka nasa abot na ng 50. Sana may mga mababait na sponsor na may sobra-sobra dyan na si asawa po ni Brother Paas, sana matulungan po natin kahit kunting tulong na pandagdag man lang po sa sa pagpapagamot niya, sa pagkemo. Ilang session ka pa, ate? Cycle pa. Non-cycle pa. 9 session pa sa kemo. Dito ka na lang po sa provincial, Basta lang po, kaya wag po kayo magparaisip. Kasi number 1 po yung stress. Yan po yung nakakapapahina ng mga natin, ng mga cell. Kaya sabi ko kay mama ko, wag paraisip ng mga problema, wag mo isipin yung sakit mo. Kaya lang niya, mapanood lang siya ng mga vlog, ng mga video yung masasaya. Yan po talaga, sa panahon po ngayon, yan po ang kalaban ng tao ngayon, yung stress. Kapag stress po ang isang tao, yan din po nagsisimula yung mga sakit. Sa mga kinakain. Sobrang init po baga nga pati ngayon. Uso ang high blood. Sige. Yan po mga kalingap, mga kabente. Sige po. Maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers na patuloy po nagsuporta sa aking YouTube channel. Yan, yung si ate Tess, yung asawa po ni Brother Paas. Nakakalungkot kasi ngayon po ay nagkikemo po siya, may naaramdaman. Ilang season pa po siya sa kemo niya. Sana po matulungan po natin si ate Tess at yun din pong anak niya na hinto gawa po ng pag-alaga po kay ate Tess na kailangan po ng bantay. Maraming salamat sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi po nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe po Mr. BDB Vlog. Marami pong salamat. God bless po sa inyo lahat.